Ma, ilang taon na po ba kayo ni Papa noong naghiwalay kayo? Tahimik lang ang tugon ni Cora habang tinatahi ang isang blouse na rush order ng isang suki niya sa bayan. Nasa sulok ng munting sala si Mira, nakaupo sa lumang banig at nag-aaral ng kanyang assignment sa Filipino. Paulit-ulit na niyang tinanong ang tungkol sa ama, pero katulad ng dati, wala siyang naririnig kundi ang pagtahimik ng ina, kasabay ng marahang tunog ng sinulid na dumadaan sa tela. Huwag mo nang alalahanin yon, anak. Ang mahalaga, kasama mo ako, hindi ka iniwan ng Diyos. Mahinang sagot ni Cora habang pinipilit ngumiti. Hindi na muling nagtanong si Mira, ngunit ramdam ng bata na may malalim na sugat ang kanyang ina. Wala siyang naaalalang ama. Simulat sa pool, magkasama lang sila ni Cora sa isang maliit na barong-barong sa Tarlac. 3 silid lang iyon, gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. May kurtina sa halip na pintuan at may lumang bentilador na paminsan-minsan ay hindi na umaandar. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya si Mira sa mundo niya. Hindi man marangya, pero ramdam niyang mahal na mahal siya ng kanyang ina. Sa eskwelahan, kilala si Mira bilang masayahin at matalino. Lagi siyang nakikitang may bitbit na lumang bag na puno ng libro, pero hindi mo mararamdaman sa kanya ang kahit anong hiya. Palaging may dalang baong kanin at pritong itlog sa margarine container. At kahit kulang sa ulam, masarap ang kain niya. Minsan, kinukutya siya ng ilang kaklase dahil sa luma niyang uniforme, pero palagi niyang sinasabi, mas okay na to kaysa sa wala, at least malinis. Pag-uwi mula sa paaralan, dumadaan muna siya sa bahay ni Mang Totoy, ang matandang kapitbahay na dating karpintero. Si Mang Totoy ang madalas niyang nakakausap habang inaantay ang ina mula sa pagtatahi. Nakaupo ito sa duyan sa ilalim ng punong mangga, palaging may hawak na tabako. Mira, nakita kita kanina. Ha? Ikaw na naman ang highest sa klase niyo? Bati ni Mang Totoy. Opo, Lolo Totoy. Pero medyo mahirap na po ang math namin. May decimal na kasi. Edi turuan mo rin ako. Nakalimutan ko na yung mga decimal na yan. Basta ako ang alam ko lang, kapag kulang sa pamasahe, lakad na lang pauwi. Natatawang umupo si Mira sa tabi ng matanda at tinulungan nitong balatan ang nilagang mani. Simple lang ang mundo niya. Paaralan, bahay, at ang maikling usapan kay Mang Totoy. Tuwing linggo lang sila nakakapasyal ng kanyang ina sa palengke para bumili ng isda at kung minsan itinuturing na espesyal na araw ang pagkakabili ng fishball o turon. Ngunit sa likod ng mga tawa at simpleng ligaya, may mga gabi na nahuhuli ni Mira ang kanyang ina na umiiyak. Akala niya'y natutulog na siya, pero pasimpleng idinidilat niya ang mata at mula sa gilid ng banig ay tanaw niya ang ina, nakatalikod, hawak-hawak ang lumang kahon na tinatago sa ilalim ng aparador. Isang gabi, nang makatiempo si Mira na mag-isa sa bahay habang nasa labas si Cora, sinilip niya ang kahon. Maingat niya itong binuksan. Nandoon ang ilang lumang sulat, isang punit na birth certificate at isang maliit na larawan ng isang lalaki. Nakasuot ito ng puting polo, may medyo ulot na buhok at mapupungay na mata. Nakatingin diretso sa kamera, seryoso ang mukha. Hindi niya kilala ang lalaki, pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may koneksyon. Parang may bigat ang larawan sa puso niya. Anak, sigaw ni Cora mula sa labas at dali-daling ibinalik ni Mira ang kahon sa dati nitong pwesto. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bumigat ang damdamin niya, parang gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Pero ayaw rin niyang masaktan ang ina. Kinabukasan, habang sabay silang kumakain ng sinangag at tinapa, tinanong muli ni Mira, Ma, di niyo pa rin po ba ako kayang ikwento tungkol kay Papa? Napatigil si Cora sa pagsubo. Muling tumahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, tinapik niya ang kamay ng anak. Kapag handa na ako, anak, ipapakilala ko siya sa'yo. Pero sana, huwag mo akong iwan habang hinihintay mo yung araw na yun. Mula noon, hindi na muling nagtanong si Mira. Tinanggap niyang may mga sugat ang ina na hindi niya pwedeng piliting paghilumin. Ngunit sa kanyang puso, nanako siya sa sarili. Isang araw, makikilala ko rin si Papa at ipagmamalaki ko siya. Kahit sino pa siya, ang mga araw ay dumaan at si Mira ay patuloy na lumaki sa simpleng pamumuhay.
Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, may nakaimbak na pangarap. Pangarap na isang araw ay buo ang kanyang pamilya. Pangarap na hindi lang siya anak ng isang nanay na tahimik, kundi anak rin ng isang amang sana ay handa rin siyang yakapin kapag nagtagpo sila. Sa bawat umagang sumisilip ang araw sa maliit nilang bintana, panibagong araw ng pagtitiis at pagkukubli ang hinaharap ni Cora. Mahigit 12 taon na ang lumipas simula nang tumalikod siya sa buhay na halos hindi niya pinili. At sa bawat taon na iyon, bitbit niya sa dibdib ang isang lihim na kahit kailan ay hindi niya naisipang isiwalat dahil sa takot, kahihiyan at pagmamahal sa anak. 25 anyos siya noon, sariwa pa sa pagkamulat sa tunay na mundo nang matanggap siyang personal assistant sa Villar Group of Holdings. Isang malaking kumpanyang nakabase sa Makati, pinamumunuan ng batang-batang CEO na si Leonardo Villar. Sikat ang pangalan ni Leonardo sa mundo ng negosyo. Bata pa lang ay mahusay na, matalino at matapang. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan, may kalungkutan din siyang dala. Isang lalaking lumaki sa anino ng yumaong ama at pinalaki ng isang inang kontrolado ang lahat, si Doña Felisa. Una silang nagkakilala ni Leonardo sa isang boardroom. Simple lang si Cora noon, nakapusod, naka-laced blouse at palda. Palaging naka-lower voice kapag sumasagot. Sa hindi niya maintindihang dahilan, naging malapit sa kanya ang boss. Minsang nagkasabay silang mag-lunch sa pantry, sinabihan siya ni Leonardo, "Gusto ko yung tahimik kang kausap, hindi ka pilit." Doon nagsimula ang kakaibang pagtitinginan. Hindi siya sanay sa ganung atensyon. Hindi siya kagandahan, hindi ring sosyal, pero tila nakita ni Leonardo ang isang bagay sa kanya na hindi niya nakita sa mga babae sa paligid niya. Ilang buwang lihim na pag-uusap, palihim na hapunan, hanggang isang araw ay hindi na niya kinaya ang damdamin. Umiibig na siya. Sa isang out-of-town business conference sa Baguio, nawala ang lahat ng hangganan. Pagbalik nila sa Maynila, hindi na sila parehas. Lalong lumalim ang relasyon, pero sa parehong panahon, nagsimula ring maging aligaga si Cora. Minsan na siyang binantaan ng sekretaryang malapit kay Doña Felisa. "Alam mo kung anong ka lang, di ba? Kung ako sa'yo, lumugar ka. Hindi mo kilala ang mundo ng mga Villar." Binalewala niya ito noong una. Ngunit pagdating ng araw na nalaman niyang siya'y nagdadalang tao, para siyang nalunod sa sarili niyang takot. Sinubukan niyang sabihin kay Leonardo, ngunit hindi na sila muling nagkita. Nabalitaan na lang niya na dinala ito sa Europe para sa isang emergency board meeting na matagal ang itatagal. 1 linggo, 2, buwan, walang tawag, walang text, walang pagbabalik. Doon na siya nagpasyang umalis. Iniwan niya ang trabaho. Tinapos ang rental ng maliit na kwarto sa Guadalupe. Naglakad siya sa ilalim ng ulan, bitbit ang iisang maleta at ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Umuwi siya sa Tarlac kung saan lumaki ang kanyang ina, ngunit patay na rin ito. Ang iniwang lupa at barong-barong na hindi na rin tinirhan ng ilang taon ang tanging kinapitan niya. Mula noon, ang bawat hakbang ng kanyang buhay ay isa ng panata para sa anak. Si Mira ang dahilan kung bakit tumindig siya mula sa pagkawasak. Tinanggap niya ang kahit anong racket, pagtatahi, paglalabada, pag-aalaga ng matanda. Lahat para maitawid ang araw-araw. Ngunit kahit anong hirap, hinding-hindi niya tinuruan ng galit sa mundo si Mira. Ayaw niyang mamuhay ito sa puot o paghahanap ng taong wala naman daw sa plano ng tadhana. Ngunit kahit ilang ulit pa niyan ipikit ang kanyang mata, naroroon pa rin ang alaala ni Leonardo. Minsang may gabi na, habang tinatahi ang laylayan ng palda ng isang school uniform, napapatigil siya at napapatingin sa dingding. Naroroon kasi ang lumang larawan ng lalaki, nakasabit sa pako sa sulok. Hindi para sambahin, kundi para ipaalala sa sarili na minsan, minahal siya, at minsan, sinubukan niyang maniwala na sapat na yon. Minsang dumating si Mira mula sa eskwelahan. May baon itong kwento tungkol sa isang kaklaseng may bagong sapatos. "Ma, kapag nagkapera po tayo, gusto ko pong magkaroon ng ganyang sapatos. Pero wag niyo pong ipilit ha, sabi ko lang." Tumawa si Cora at niyakap ang anak.
Kahit wala kang bagong sapatos, may paa kang pwedeng maglakad ng marangal. Hindi yon matutumbasan ng tatak. Lagi siyang ganon, nagpapalakas, nagpapakumbaba. Ngunit habang lumalaki si Mira, palalim ng palalim din ang tanong ng bata. At habang lumalalim ang tanong, lalong bumibigat ang dalang lihim. Palagi niyang kinakausap ang Diyos. Panginoon, patawad kung di ko nasabi ang totoo sa anak ko. Pero binuhos ko naman lahat ng kaya ko. Minsan habang naguhugas ng pinggan, tinanong siya ni Mang Totoy, Cora, kailan mo balak sabihin kay Mira ang totoo? Hindi siya agad nakasagot. Tahimik niyang piniga ang basang plato. Kapag handa na ako, at kapag handa na siyang malaman na kahit kailan, hindi siya iniwan, minsan lang hindi siya sinalubong. Walang nakaalam ng kabuuan ng kanyang kwento. Hindi kapitbahay, hindi kaibigan, hindi simbahan. Ang puso lang niya ang nag-alaga sa alaala ni Leonardo. At si Mira, ang bunga ng pagmamahalang pilit tinago ng panahon, ang tanging saksi sa lakas ng isang inang piniling maging tahimik kaysa makipaglaban sa mundong hindi siya kailanman tinanggap. Sa panahong iyon, si Cora ang naging tahanan ni Mira. Ngunit alam niyang darating ang panahon na hindi na sapat ang kanyang mga bisig. Darating ang araw na magtatanong na ang anak, hindi para saktan siya, kundi para hanapin ang kabuuan ng sarili nitong pagkatao. At sa araw na iyon, kailangan handa siya. Kailangan niyang maging matatag, hindi bilang babaeng nilimot, kundi bilang inang pipiliing bumangon kahit sa gitna ng pinakamasakit na alaala. Ma! Natanggap ako! Ma! Scholar po ako! Halos maibagsak ni Mira ang bag habang humahangos pumasok sa kanilang bahay. Bit-bit ang liham na may pirma ng mismong prinsipal ng isang kilalang paaralan sa Maynila. Napatigil sa pagtatahi si Cora, hawak pa ang karayom na tila nabitawan sa pagkabigla. Ano yang sinasabi mo, anak? Tanong niya habang marahang tumatayo. Ito po inabot ni Mira ang papel, naninginig ang kamay. Scholar po ako sa St. Francis Academy sa Maynila. Libre ang tuition. Lahat po ng libro, uniform, pati po boarding. Hindi alam ni Cora kung ano ang uunahin, ang yakapin ng anak o ang pigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang tinatago ang pag-aalala. Sa isang banda, sobrang proud siya. Sa kabilang banda, kinikilabutan siya sa ideyang iiwan siya ng anak. Pero sa huli, ang pangarap ni Mira ang pinairal niyang bigyan ng daan. Panginoon, salamat po. Mahina niyang usal habang yakap si Mira. Deserve mo to, anak. Deserve mong lumipad. At lumipad na si Mira. Hindi sa eroplano, kundi sa pangarap. 2 linggong matapos matanggap ang scholarship, bumiyahe silang mag-ina papuntang Maynila. Hindi naging madali ang lahat. Kahit libre ang tuition, kailangan magbayad pa rin ng ilang miscellaneous fees, kailangan ng pagkain, paminsang baon, at allowance para sa mga proyekto. Dahil dito, pinili ni Cora na sumama sa anak. Nakahanap sila ng paupahang maliit na kwarto sa Sampaloc, malapit sa eskwelahan. Si Mira ay halos 1 oras na lakad mula sa St. Francis Academy. Samantalang si Cora naman ay nagtatahi sa isang tahian sa Quiapo tuwing umaga at gumagawa ng extra laundry jobs tuwing gabi. Ang St. Francis ay isang paaralang pangmayaman. Malalaki ang bintana ng classrooms, aircon ang bawat silid, may cafeteria na parang hotel ang loob, at may swimming pool sa likod ng building. Sa unang araw pa lang, ramdam na ramdam ni Mira ang agwat niya sa mga kaklase. Habang ang iba ay dumating sa mga SUV at may mga alalay pa, siya ay naglakad lamang. Pawisan, may maliit na backpack at nakasuot ng uniforming halatang minadaling tahiin. Sa unang linggo, binansagan agad siyang probinsyana. May mga batang babae na umiling habang naglalakad siya sa hallway. May isa pang nagsabi, amoy ng pawis. Pero pinili ni Mira na huwag magpatinag. Palagi siyang nakangiti at sa bawat insulto ay tinatapatan niya ng kabutihan. Hanggang sa isang araw, sa library, nakaupo siya sa sulok at nagbabasa ng libro tungkol sa algebra. May isang batang lalaki na biglang lumapit at tinabihan siya. Algebra din ang binabasa mo? Tanong ng binatilyo.
Medyo matangkad, maputi at mukhang sanay sa atensyon. Opo, sagot ni Mira, mahina ang boses. Ako rin eh. Kaso nalilito ako sa integers, sabay tawa ng binatilyo. Ako nga pala si Luis. Mula noon, naging magkaibigan sila. Si Luis ay isa sa mga top student din ng kanilang batch. Laging matalino sa recitation, laging may baon na mamahaling gadgets, pero hindi siya tulad ng ibang mayayaman. Magaan siyang kausap, hindi nagmamalaki. At minsan nag-aya pa kay Mira na mag-aral sila sa kapiteriya. Dito tayo, libre ko na tong burger mo. Sabay ngiti ni Luis. Naku Luis, okay lang. May baon naman po akong pandesal. Sagot ni Mira. Pero kita sa mata niya ang hiya. Wala yon. Kaibigan tayo, di ba? Baka mas okay pa nga ang pandesal mo kaysa sa burger na to. Hindi inaftala ni Mira na sa isang lugar na puno ng mayayaman, may isang tulad ni Luis na handang umupo sa tabi niya. Araw-araw silang magkasama. Sabay pumasok, sabay umuwi, minsan inihahatid siya hanggang kanto ng kanilang boarding house. Naging matalik silang magkaibigan. At bagaman maraming nagsimulang magtanong kung sila na ba, pareho nilang tinatawanan ang usapan. Para tayong magkapatid, no? Wika ni Mira minsan habang nag-aaral sila sa quadrangle. Siguro nga, sagot ni Luis habang nakangiti. Kasi kahit kailan, parang hindi kita kailangang patunayan sa sarili ko. Parang matagal na tayong magkakilala. Hindi nila alam na sa ilalim ng malalim na koneksyon na iyon, may mas malalim pa palang katotohanan. Isang katotohanang ni Luis ay hindi rin alam na ang dahilan ng malamig na pakikitungo ng kanyang ama ay hindi lang dahil abala ito sa negosyo, kundi dahil may mga bagay sa nakaraan na sinadya nitong kalimutan. Sa tuwing nakikita ni Mira si Luis na sinusundo ng driver na may itim na kotse, napapaisip siya, ano kaya kung ganito rin ang naging buhay niya kung nakilala lang niya ang ama niya? Pero mabilis niya ring tinatanggal sa isip ang tanong. Masaya siya sa kung anong meron. May nanay siyang nagsakripisyo, may bagong buhay siya sa lungsod, at may kaibigang hindi nang husga sa estado niya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, unti-unti na ring bumabalik ang tanong sa kanyang puso. Sino nga ba talaga si Papa? At bakit? Sa bawat pagkikita nila ni Luis, parang may kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Malapit nang magpasko noon nang minsang hindi pumasok si Luis. Napansin agad iyon ni Mira dahil sa unang pagkakataon, mag-isa siyang naupo sa kanilang usual na mesa sa cafeteria. Tahimik ang paligid, pero parang may kulang. Hindi siya sanay na wala ang kaibigan sa tabi niya, lalo pat may group activity silang dapat tapusin sa science. Nag-aalala siya buong araw. Kaya matapos ang klase, naisipan niyang dumaan sa gate kung saan karaniwang sinusundo si Luis ng kanyang driver. Wala ang itim na kotse. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nararamdaman. Kaba, lungkot o pagkalito. Kinabukasan, pumasok si Luis ngunit halatang pagod at puyat. Pasensya na, hindi ako nakapasok kahapon. May emergency sa bahay, sabi nito habang nagbubukas ng bag. Okay ka lang? Tanong ni Mira. Oo naman, ganito talaga kapag may lola kang parang general. Sabay pilit na tawa ni Luis. Ngunit sa ilalim ng pagbibirong iyon, may bigat sa boses niya na hindi matakpan. Tahimik lang si Mira buong araw. Pinakiramdaman niya ang kaibigan, pero hindi na siya nagtanong. Ayaw niyang pilitin ang usapang hindi pa handa si Luis na ibahagi. Isang hapon, habang sabay silang umuuwi, napadaan sila sa isang maliit na park sa kahabaan ng Espanya. Umupo sila sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong akasya, habang unti-unti nang lumalalim ang taraw. Mira, mahinang bungad ni Luis, alam mo bang hindi ko kilala ang nanay ko? Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Lumaki akong walang kwento tungkol sa kanya. Sabi nila, iniwan daw ako, pero wala akong malinaw na sagot. Ang sabi ng lola ko, walang silbi ang nanay ko at ayaw ko raw siyang hanapin. Pero kahit kailan, hindi pinayagang pag-usapan sa bahay. Hindi mo ba tinanong si Tito Leonardo? Tanong ni Mira, biglang naalala ang apelyido ni Luis na minsan niyang narinig sa enrollment office, Villar. Hindi kami close ni Papa. Parang obligasyon lang akong alagaan niya.
Oo, may driver ako, may sariling kwarto sa mansyon, may iPad. Pero yung yakap, wala. Kahit birthday ko, puro regalo lang galing sa sekretarya niya. Minsan, naiisip ko, baka hindi niya talaga ako gusto. Luis, mahina ang boses ni Mira habang hawak ang kamay ng kaibigan. Mahalaga ka. At kung hindi mo maramdaman sa kanila yon, nandito ako. Hindi man ako kapamilya mo sa dugo. Pero kapatid mo ako sa puso. Ngumiti si Luis, isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may kasamang ginhawa. Sa gabing iyon, parang mas naging malapit sila. Hindi bilang magkaibigan lang, kundi bilang dalawang kaluluwang parehong may tanong sa pinagmulan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, napansin ni Mira na madalas malate si Luis sa klase. Minsan, absent ito ng walang paalam. Naging mailap, pero kapag magkasama sila, bumabalik ang dating sigla. Hanggang sa isang araw, kinanong niya ulit si Mira, kapag may nawawalang parte ng buhay mo, dapat mo bang hanapin yon kahit alam mong masasaktan ka? Depende, pero sa palagay ko, kung ang nawawalang parte ng buhay mo ay susi para buuin ka bilang tao, kahit masakit, siguro dapat. Pagkatapos ng usapang iyon, isang linggo muling nawala si Luis. Sa third floor ng St. Francis, narinig ni Mira ang mga bulungan ng ilang estudyante. Ayun, anak daw ng Villar Holdings yun, di ba? Yung tatay na may bagong asawa? Di ba isa siya sa mga top 10 richest sa bansa? Doon biglang nagtagpi-tagpi sa isipan ni Mira ang ilang detalye. Villar Holdings, Leonardo Villar, apelido ni Luis, at ang litratong nakita niya noon sa lumang kahon ng kanyang ina. Napalunok siya, hindi pa siya sigurado. Pero may malakas na kutob sa dibdib niya. Sinubukan niyang hanapin si Luis sa social media, pero walang lumalabas na personal na account. Ang tanging makikita ay mga articles tungkol sa Villar Group, mga larawan ng events, at minsan ay family photos ng mga public appearances. Doon niya unang nakita si Leonardo Villar sa larawang profesional. Nakatayo ito sa harap ng podium, may hawak na microphone at sa gilid niya, si Luis. Tumibok ng malakas ang puso ni Mira. Hindi niya maintindihan kung bakit tila umiikot ang mundo niya. Para bang unti-unti siyang hinahatak pabalik sa tanong na pilit niyang kinalimutan. Sino ang kanyang ama? Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Luis. Tahimik ito. Pasensya na, may nangyari lang sa bahay. Ayokong idamay ka. Ngunit hindi na ito tinanong ni Mira. Sa halip, ngumiti lang siya at inabot ang isang maliit na pandesal na may palaman ng cheese spread. Ikaw ang paborito nito, di ba? Napatawa si Luis. Alam mo, ikaw lang talaga ang nakakapagpasaya sa akin kahit gulo-gulo na ang utak ko. At sa mga panahong iyon, pareho silang may pinanghahawakang hindi nila pa kayang sabihin. Hindi nila alam na mas malalim pa ang koneksyon nila sa iniisip nila. At habang mas lumalalim ang kanilang samahan, mas palapit sila sa isang katotohanang magpapabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Mainit na hapon iyon nang maramdaman ni Mira na may kakaiba sa katawan ng kanyang ina. Galing siya noon sa klase. Bitbit ang project nilang collage at ilang piraso ng art materials na inesponsoran ng guidance counselor dahil wala siyang perang pambili. Pero pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nakasandal si Cora sa pader, maputla at pawisan, hawak ang tagiliran at nanghihina. Ma, sigaw niya habang agad lumapit. Ma, anong nangyayari sa'yo? Anak, sakit ng balakang ko. Parang hindi na ako makahinga. Bulong ng ina, halos hindi na makakilos. Agad siyang tumawag ng tricycle at isinugod ang ina sa pinakamalapit na public hospital. Wala siyang kasamang kamag-anak, walang sasakyan, at sa murang edad, siya ang nag-asikaso sa lahat. Sa emergency room, nakita niya ang kaba sa mga mata ng mga nurse habang pinipilit i-stabilize ang lagay ni Cora. Pagkalipas ng ilang oras, nilapitan siya ng doktor at sinabi ang isang bagay na parang sumira sa buong mundo niya. Kidney failure na ang nanay mo. Kailangan niyang sumailalim sa regular na dialysis at kung hindi, mabilis ang magiging paglala ng kondisyon niya. Hindi siya agad nakasagot. Parang pumuti ang paligid niya. Dialysis, isang salitang hindi pa niya naririnig noon pero bigla na lang naging sentensya ng kanilang buhay. Naglabas siya ng cellphone, binuksan ang calculator app at tinantiya ang gastos. Kung 3 beses sa isang linggo ang dialysis,
at bawat session ay higit 1,000, paano nila kakayanin? Kinabukasan, hindi pumasok si Mira sa eskwelahan. Imbes na mag-uniform, nagsuot siya ng simpleng blouse at pantalon at naghanap ng trabaho. Wala siyang ID, wala siyang resume, pero nagsuot siya ng ngiti at katapangang hindi naman niya talaga nararamdaman. Kumunta siya sa mga malalapit na coffee shop, bakery, kahit karinderya. Kumatok sa bawat pintuan, umaasang may magbubukas. Hi po, naghahanap po ba kayo ng extra staff? Sorry, estudyante ka pa, di ba? Baka hindi mo kayanin ang shifting, sagot ng isang manager. Halos 5 tindahan na ang kanyang pinuntahan nang sa wakas ay may isang coffee shop ang pumayag. Part-time ka muna. Cleaning, dishwashing at minsan sa counter kung wala masyadong tao. 50 pesos kada oras, pasok ka bukas ng 4 p.m. Hindi niya sinabi sa manager na wala pa siyang 18. Hindi niya rin sinabi na wala siyang kahit anong government ID. Basta pumayag ang may-ari, basta may uniform, basta makakapag-umpisa. Kinabukasan, nagsimula siyang pumasok. Minsan, galing sa klase, diretso siya sa trabaho. Hindi na siya nakakakain ng maayos. Nagbabaon na lang siya ng tinapay o kanin na may mantika. Umuuwi siya ng 9:00, patay na ang mga ilaw sa mga kalapit na bahay at ang tanging tunog ay ang sipol ng mga hangin sa kalsadang tahimik na rin. Si Cora nakahiga pa rin. Nangingiti sa tuwing dumadating siya kahit halatang may iniindang sakit. Mira, anak, pasensya ka na ha? Mahina ang tinig ng ina habang pinapainom niya ng gamot. Ma, wag po kayong mag-sorry. Kakayanin natin to. Promise. Pero kahit anong pangako, may hangganan ang lakas ng isang bata. Minsang Sabado ng gabi, habang naglilinis siya ng mesa, bumisita sa shop ang pamilyar na mukha, si Luis. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mahihiyap. Suot niya ang uniform na may mantsa ng kape, pawisan at amoy bisyerto sa tagal ng pagtratrabaho. Mira, gulat ni Luis. Luis, napatayo siya agad. Anong ginagawa mo dito? Nagpapasama dapat ako sa kaibigan ko, pero wala siya tapos nakita kita. Bakit ka nagtatrabaho dito? Pilit siyang ngumiti. Part-time lang, para sa extra income. Anong nangyayari? May problema ba kayo ni Tita Cora? Tanong ng bidatilyo habang inaalis ang kanyang backpack at umupo sa mesa. Hindi siya agad sumagot, pero bumigay din. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kinaya ang bigat. Tumulo ang luha niya habang pinapahid ang basang lamesa. Luis, may sakit si Mama. Kailangan niya ng dialysis 3 beses kada linggo. Hindi kami mayaman. Wala akong choice. Ayokong mawala siya. Tahimik si Luis. Halos 1 minutong walang imikan bago siya muling nagsalita. Anong kailangan niyo? Sasabihin ko kay Papa o sa lola ko. Baka matulungan nila kayo. Umiling si Mira. Wag, ayokong umutang ng utang na loob sa mga taong hindi naman talaga ako kilala. Kung may tutulong, gusto ko yung hindi ako kailangang bayaran ng dignidad ko. Tahimik ulit si Luis. Pero sa mga mata niya, ramdam ni Mira ang gulo at lungkot. Hindi siya nagpilit, hindi siya nangako. Pero mula noong gabing iyon, palagi na niyang sinusundo si Mira pagkatapos ng trabaho. Hindi na sila sabay umuuwi mula sa school lang. Pati sa gabi, naging bantay na rin siya ng kaibigan. Minsan habang magkasama silang kumakain, nang lugaw sa tabi ng simbahan, tinanong siya ni Luis, bakit parang mas matanda ka na ngayon? Napatawa si Mira, kasi iniwan ko na yung parte ng sarili kong bata pa. Kailangan ko na kasing maging matatag, para sa nanay ko, para sa sarili ko. Ang totoo, kahit pa nilalabanan ni Mira ang lahat, unti-unti na ring nauupos ang apoy sa loob niya. Minsan habang nakaupo sa likod ng coffee shop tuwing break, tumitingala siya sa langit at nagdadasal. Hindi para yumaman, hindi para maging sikat, kundi para lang sa isang araw na wala na silang iisipin, wala ng takot, at may lakas pa rin siyang maibigay ang lahat ng kayang ibigay para sa nag-iisang taong hindi siya kailanmang iniwan. Ang ina niyang unti-unting nawawala sa kanya. 1 linggo ng umaga, habang abala si Mira sa pagliligpit ng maruruming labahan ng ina, napansin niya na may ilang gamit sa ilalim ng lumang aparador na tila hindi pa niya nakikita noon. Sa paglipas ng mga buwan, mula nang lumipat sila sa lungsod,
Hindi na niya masyadong naaalala ang mga pinagtaguan ng kanyang ina sa kanilang maliit na kwarto. Inilapit niya ang sarili at sa likod ng ilang plastik na lalagyan at lumang sapatos may isang kahon na may takip ng tela. Kulay asul, may mamansana at may kaunting alikabok. Nang hawakan niya ito, tila may biglang kabog sa dibdib niya. May kung anong pakiramdam na parang kailangan niya itong makita. Maingat niyang binuksan ang kahon. Nandun pa rin ang lumang larawan ng lalaking nakita na niya noon. Nakaputing polo, seryoso ang tingin. At may hawig na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi nito, may ilang sulat na kulay sepya na ang gilid. Halatang lumang-luma na. Isa-isang binasa ni Mira ang mga sulat. Puro ito mga liham na tila hindi na ipadala. Pawang mula kay Cora para sa isang taong pinangalan ng Leo. Leo, kung nababasa mo ito, gusto kong malaman mo hindi ko sinasadya. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Kaya kahit masakit, lalayo ako. Leo, araw-araw kitang iniisip, pero kailangan kong piliin at anak natin. Patawad. Sa mga salitang iyon, parang nabura ang hangin sa paligid ni Mira. Leo, mahinang bulong niya. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga pangyayari. Leonardo, Villar, Luis. Ang litratong hawak niya ang mga mata, ang hugis ng mukha. Bigla siyang kinabahan. Tumayo siya, bit-bit ang larawan, dumiretso siya sa internet shop sa kanto. Doon niya unang isinearch ang pangalan, Leonardo Villar. Lumabas ang 12-12 ng artikulo. CEO ng Villar Group of Holdings, isa sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa, at ama ni Luis Villar. Halos mabitiwan niya ang mouse. Huminga siya ng malalim, pinilit iproseso ang lahat. Kung ang lalaking ito ang Leo sa sulat ng kanyang ina at kung si Luis ay anak ni Leonardo, ibig sabihin ba nito? Hindi. Ayaw niyang tumalon agad sa konklusyon. Pero may kutob siya, isang kutob na hindi niya kayang isantabi. Kinabukasan, habang nasa eskwela, hindi siya mapakali. Hindi niya sinasabi kay Luis ang nararamdaman niya. Pinagmasdan niya ito habang kumakain ng sandwich, habang nakikipagbiruan sa iba pa nilang kaklase, habang tumatawa. Pero sa bawat tingin niya, mas lalo lang tumitibay ang hinala. Kung pareho silang anak ni Leonardo, paano? Paano kung totoo? Nagdesisyon siyang sundan pa ang mga piraso ng katotohanan. Binalikan niya ang photo studio na minsan na pagdaanan nila ni Cora noong bata pa siya. Bit-bit ang larawan ng lalaki. Tinanong niya ang matandang may-ari kung familiar ito. Parang pamilyar hiha, parang dito ko nga nakunan yan, pero matagal na. Malamang early 2000s. Teka, may record pa siguro kami. Naghalungkat ang matanda ng isang logbook at matapos ang ilang minuto, itinuro nito ang isang entry. Leonardo V. Executive Portrait, 2003. Napatulala si Mira. Siya nga, mahina niyang nasabi. Dito nga kinunan. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Habang pinapahid ang likod ng ina matapos magdialysis, hindi niya mapigilang mapaluha. Gustong-gusto na niyang itanong sa ina kung totoo ang iniisip niya, pero pinili niyang huwag muna. Ayaw niyang gulihin ito lalo pat mahina pa ang katawan. Kaya sa halip, pumayo siya, lumabas ng kwarto at tumingin sa langit. Ang dami niyang tanong, pero wala siyang inaasahang sagot. Kinabukasan, may event ang eskwelahan sa isang malaking hotel sa BGC. Isa itong leadership conference kung saan iniimbitahan ang mga kilalang tao sa business world para magsalita. Nang ibinanggit ng principal na isa sa mga speaker ay si Mr. Leonardo Villar, napabitaw sa ballpen si Mira. Panginoon, bulong niya, ito na ba yun? Walang ibang alam sa kanya ang mga kaklase. Hindi niya sinabi kahit kay Luis. Tahimik lang siya habang naglalakad sa hallway ng hotel papunta sa ballroom. Naka-name tag siya bilang usherette, isa sa mga napiling student volunteers. Sa kanyang kamay ay ang listahan ng mga guest VIP. At doon, sa gitna ng listahan, nakabold ang pangalan, Mr. Leonardo R. Villar, CEO, Villar Group of Holdings. Ilang minuto bago magsimula ang programa, bumukas ang pintuan ng ballroom at sa unang hakbang ng lalaking papasok, para siyang binatukan ng mundo. Si Leonardo,
ang lalaki sa larawan, ang lalaking sinulatan ng kanyang ina ng 12-12 ng liham. Ang ama. Nagtagpo ang kanilang mata. Hindi siya napansin ni Leonardo sa unang tingin. Isa lang siya sa mga volunteers, nakatayo sa tabi, may hawak na clipboard. Ngunit para kay Mira, iyon ang pinakamahabang 5 segundo ng buong buhay niya. Napatigil si Leonardo saglit, parang may kung anong familiar sa mukha ng dalagita. Pero mabilis din siyang tumuloy sa harap, abala sa usapang business at speeches. Tumalikod si Mira, imiwas. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin ng hallway. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili. Anong gagawin ko? Paano ko totoo nga? Sa gabing iyon, habang lumalakad pa uwi, pinikit niya ang mga mata at pinangako sa sarili. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi dahil galit ako, kundi dahil gusto kong malaman kung sino talaga ako. At sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang larawan ng lalaking nagbigay buhay sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi niya naramdaman. Hanggang ngayon, 1 linggo, matapos ang leadership conference sa hotel, hindi pa rin matigil ang pagtibok ng puso ni Mira tuwing naaalala niya ang sandaling pagkakatinginan nila ni Leonardo Villar. Ilang ulit na niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili na baka na malikmata lang siya o baka dala lang ng imahinasyon ang koneksyon na naramdaman niya. Ngunit sa tuwing binubuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama, sa tuwing nakikita niyang muli ang litratong iyon, hindi maitatanggi ang pagkakatulad. At ngayon, higit kailanman, naniniwala siyang malapit na siyang makarating sa sagot. Isang hapon, habang nagtatrabaho sa coffee shop, may dumating na customer na may dalang invitation letter para sa isang upcoming private event. Isang exclusive business gala na gagawin sa parehong hotel kung saan ginanap ang leadership forum. Habang iniabot ng manager ang flyer kay Mira, napapingin siya sa heading, An Evening with Villar Group of Holdings Gala Dinner. May kung anong biglang umigkas sa loob niya. Pumirmi siya sa kanyang kinatatayuan, tahimik pero nagdesisyong kumilos. Kinagabihan, naghanap siya ng paraan para makapasok sa event. Hindi siya imbitado, hindi siya empleyado ng hotel. Pero ang kaibigan niyang si Ate Jenna, isang dating barista rin sa coffee shop, ay kasalukuyang working staff sa hotel events team. Jenna, tawag niya sa messenger habang kinakabahan. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Kahit isang gabi lang, kahit simpleng trabaho lang, kahit taga-ayos lang ng mesa o taga-serve ng wine. Kailangan ko lang makapasok sa event na to. Kinabukasan, sumagot si Jenna. May kailangan pa silang isang standby usher. Formal attire required. Start ka ng 4 p.m. Sabihin mo lang pangalan ko sa HR desk. Halos hindi makapaniwala si Mira. Agad siyang nagpangutang ng pangrenta ng simpleng black dress sa ukay-ukay. Nang araw ng event, inayos niya ang sarili. Timirintas niya ang kanyang buhok sa gilid, naglagay ng manipis na pulbo at sinuot ang borrowed heels na medyo masikip. Habang nakasatay sa jeep papuntang BGC, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil alam niyang sa gabing ito, maaari siyang makakita ng sagot. Pagdating sa hotel, sumunod siya sa mga instructions ni Jenna. Pinapasok siya sa loob, isinama sa briefing at itinalagang magbitbit ng wine tray at lumibot sa mga guests. Kabisado niya ang ruta, pasilyo sa likod, entrance ng ballroom at service door sa gilid ng stage. Lumipas ang unang oras at wala pa rin si Leonardo. Dumaan ang mga kilalang pangalan, mga negosyanteng kilala sa bansa at mga kilalang media personalities. Pero hindi iyon ang hinahanap niya. Hanggang sa biglang bumukas ang double door ng ballroom at pumasok ang isang grupo na halatang kinikilalang VIP. Nakaitim na suit si Leonardo. Eleganteng tumayo, may kasama pang 2 bodyguard. At panibhasay sanay sa atensyon, marahan niyang pinadaan ang lahat at naglakad patungo sa head table. Napatigil si Mira, parang bumagal ang paligid. Tiningnan niyang mabuti ang lalaki. Matikas, may kumpiyansa sa bawat hakbang. Ngunit ang mga mata, iyon ang pinaka hindi niya makalimutan. Kahit noong maliit pa siya, kahit sa tuwing tinitingnan niya ang lumang larawan, pareho pa rin ang mga mata. Pareho pa rin ang lumbay na natatakpan ng yaman at tagumpay.
Habang lumilibot si Mira sa ballroom para mag-serve ng wine, hindi niya maiwasang mapadako sa lamesang kinauupuan ni Leonardo. Tumigil siya sa likod nito, naghihintay ng senyas ng staff leader kung kailan maglalabay ng alak sa baso. Nang itaas ni Leonardo ang baso, siya mismo ang lumapit. "Red wine po, sir," mahinang sabi ni Mira. Paglingon ni Leonardo, napatingin ito sa kanya. Nagtagal ang titig. Hindi agad tumanggap ng baso ang lalaki. Tila ba may kumislot sa alaala nito. Saglit na katahimikan ang namagitan. At saka lang nito kinuha ang baso. Sabay tango. "Salamat, iha." "Iha," simpleng tawag. Pero para kay Mira, para na iyong unang kumpirmasyon. Tumalikod siyang agad, pilit pinipigil ang pag-iyak. Dumiretso siya sa service door at lumabas sa likod ng ballroom. Doon, sa loob ng pantry, napaupo siya sa isang plastik na upuan, humina ng malalim at isinandal ang ulo sa pader. Napansin siya ng isang guard. "Miss, okay ka lang?" "Opo sir, sandali lang po, nahilo lang." Hindi siya nagtagal sa likod. Bumalik siya sa ballroom, nagkunwaring ayos lang, at tinapos ang buong gabi ng may hawak na tray at pakikisama sa ibang staff. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Nakita na niya ang kanyang ama. At ngayon, lalong lumalim ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng event, habang naghuhubad ng apron at nag-aayos ng gamit, biglang sumulpot si Luis sa likod niya sa staff entrance. Naka-formal wear din ito, halatang isa sa mga dumalo. "Mira, ikaw? Anong ginagawa mo rito?" Napapitlag siya, pero agad ding ngumiti. "Nag-extra lang sa event. Racket, ikaw?" "Sinama ako ni Papa. Sabi niya, kailangan ko raw matutong makisalamuha sa mga business partners." Tumawa si Luis, pero sa likod ng ngiti, may lungkot din sa mga mata nito. Napatingin si Mira. Gusto na niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ipakita ang larawan, ang sulat, lahat ng ebidensya na unti-unti niyang hanap. Pero hindi pa ngayon, hindi pa ngayon. "Luis," mahinang sambit niya. "Pwede ba kitang makausap bukas? May mahalaga akong sasabihin?" Tumango si Luis. "Oo naman. Anumang oras, Mira. Anumang oras para sa'yo." At sa gabing iyon, habang pauwi si Mira sa isang jeep na halos walang laman, inabot niya sa bag ang lumang larawan ng lalaki. Sa likod ng litratong iyon, isinulat ng kanyang ina ang simpleng mga salita. "Ito ang lalaking minahal ko at ang ama ng anak ko." Pinikit niya ang mata at sa unang pagkakataon sinabi niya sa sarili ng buong tapang, "Papa, nakita na kita." Kinabukasan ng hapon, sa ilalim ng punong akasya sa maliit na park na madalas tambayan ni Mira at Luis, tahimik na nakaupo ang dalawa. Sa harap nila ay tig-isang piraso ng tinapay at bote ng tubig, ngunit tila walang gana si Mira na kumain. Si Luis, tahimik lang na pinagmamasdan siya. Ramdam niya na may mabigat na laman ang katahimikan ng kaibigan. "Mira, ano yung sinasabi mong mahalagang sasabihin?" Tanong ni Luis sa wakas habang pinipisil ang takip ng bote. Dahan-dahang humugot ng hangin si Mira. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na brown envelope. Sa loob nito, ang larawan ni Leonardo, ang photocopy ng birth certificate niya, at isang liham ng kanyang ina na ilang beses na niyang binasa, pilit inuunawa. "Luis," nagsimulang manginig ang boses niya. "Kailangan mo akong pakinggan, kahit gaano kabigat ito." Bumuntong hininga siya at tuluyan isinuko ang puso. "Sa tingin ko, magkapatid tayo." Hindi agad nakareact si Luis. Nakatitig lang ito sa envelope, tapos sa mukha niya. Parang sinuntok ng katahimikan ang buong paligid. Wala ni isang dahon ang gumalaw, ni isang ibong dumaan. "Anong sabi mo?" Tanong nito halos pabulong. "Kailangan kong malaman ang totoo. Matagal ko nang kinikimkim to. Hindi ko agad sinabi sa'yo kasi natatakot akong magbago ang tingin mo sa akin. Pero Luis, nakita ko ang litrato ng papa ko. Sa lumang kahon ni Mama, si Leonardo Villar." Halos matumba si Luis sa pagkakaupo. Tumayo ito bigla, naglakad ng ilang hakbang palayo. Saka humarap ulit kay Mira. "Leonardo Villar, si Papa?" Tumango si Mira, pinilit ang sariling wag umiyak. "May mga sulat si Mama noon.
para sa lalaking minahal niya. Leo ang pangalan. Isang larawan, ang mata, ang panga, pati ang tenga, pareho sa inyo. At noong nagpa-enroll ako, narinig ko ang buong pangalan mo, Luis Villar. Tahimik na kinuha ni Luis ang envelope. Binuksan ito. Tinagmasdan ang larawan, binasa ang liham. Lalo siyang natigilan nang makita ang birth certificate na may middle name niyang Ramos. Pangalan ng lola niyang si Doña Felisa. Tila may linaw na dumapo sa puso niya na matagal na niyang hinahanap. Naiintindihan ko kung hindi ka agad maniniwala, dagdag ni Mira. Pero Luis, ayokong manatili tayong walang talam. Kung totoo man to, kung totoo na magkapatid tayo, gusto kong harapin natin ang buo. Ilang minuto silang nanahimik. Umupo si Luis, hawak pa rin ang papel. Alam mo ba, matagal ko nang nararamdaman na may kulang sa pamilya ko. Si Papa hindi ko siya lubusang maramdaman. Si Lola, puro pagkokontrol ang alam. Pero ikaw, simula pa lang para kang bahagi ng buhay kong matagal nang nawawala. Napaluhang ngumiti si Mira. Ganon din ang naramdaman ko. Anong balak mo? Tanong ni Luis. Mas kalmado na ang tinig. Gusto kong siguraduhin. Luis, gusto kong magpa-DNA test tayo. Palihim muna. Ayokong guluhin si Mama. Mahina pa siya. Hindi ko siya kayang biglain. Pero kailangan ko na ring malaman ang totoo. Tumingin si Luis sa kanya. Seryoso ang mukha. Sasamahan kita. Kahit saan, kahit kailan. Gusto ko ring malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa'yo. Para sa sarili ko rin. At doon, sa lilim ng punong matagal na nilang tagpuan, gumawa sila ng plano. Kinabukasan, naghanap sila ng murang klinik na gumagawa ng DNA test. Nagtanong sila sa internet shop, nag-save ng pera mula sa allowance ni Luis at sa tulong ng isang guidance counselor na pinagkatiwalaan ni Mira, nahanap nila ang isang legitimate diagnostic center sa Cubao. Hindi naging madali ang proseso. Kinabahan silang pareho habang kinukuhanan ng sample, isang simpleng buhang sipit sa loob ng pisngi, pero para sa kanila, parang buong pagkatao ang kinuha. 2 weeks, sabi ng technician. You get the result via registered mail or pickup. Confidential, of course. Paglabas nila ng klinik, sabay silang huminga ng malalim. Sa mga sumunod na araw, pareho silang hindi mapakali. Tuwing lunch break, nagpupunta sila sa chapel ng school. Tahimik lang, nadadasal. Minsan, sinasabi ni Mira sa Diyos, Panginoon, kahit anong sagot, tatanggapin ko. Pero sana totoo yung nararamdaman kong koneksyon sa Kanya. Kasi hindi ko alam kung kakayanin kong mawala siya bilang kaibigan at kapatid. Isang araw, na-receive nila ang tawag mula sa klinik. Ready for pickup na raw ang resulta. Kasama si Luis, magkaakbay silang pumunta sa Cubao. Tahimik ang biyahe. Walang nagsalita. Pagdating doon, umupo sila sa labas ng klinik. Hawak ni Luis ang envelope. Mira, gusto mong ako na ang bumasa? Tanong nito, nanginginig din ang boses. Tumamo si Mira. Dahan-dahang binuksan ni Luis ang envelope. 1, 2, 3 pahina ang laman. Pinagmasdan niya ang unang paragraph. Technical, puro terms, hanggang sa nakita niya ang linyang iyon. Probability of relationship, 99.9987% siblings. Halos hindi makagalaw si Luis. Tumulo ang luha niya sabay lingon kay Mira. Mira, magkapatid tayo. At sa unang pagkakataon, hindi lang nila naramdaman, kundi napatunayan ng agham ang matagal nang sinasabi ng puso nila. Niyakap ni Mira si Luis at doon sa gitna ng Cubao, sa gitna ng traffic, sa ilalim ng araw, 2 kaluluwang matagal nang hiwalay ang tuluyan ng muling nagtagpo. Ngayon, hindi na tanong ang uukit ng buhay nila, kundi ang sagot na kaya na nilang harapin magkasama bilang magkapatid. Mag-iisang linggo nang hawak ni Mira at Luis ang resulta ng DNA test, ngunit hindi pa rin nila alam kung kailan at paano ito ihahayag. Pareho silang nahihirapang ilagay sa mga salita ang bagat ng katotohanang iyon, lalo na't pareho silang may pamilya, kasaysayan at paniniwalang matagal nang itinayo sa mga kasinungalingang ngayon ay dahan-dahang gumuguho. Ngunit alam nila, hindi nila maaaring itago ito magpakailanman.
Isang Sabado ng umaga. Habang magkausap sila sa maliit na karinderya malapit sa eskwelahan, napagdesisyonan nilang ito na ang araw. May kasal si Papa ngayon. Bungad ni Luis habang pinapaikot ang kutsara sa tasa ng mainit na sabaw. Pakakasal siya sa partner niya ngayon. Socialite, may dugong politiko. Bonggang event. Siyempre, andun si Lola, lahat ng board members ng Villar Holdings, pati mga media. Tahimik lang si Mira, pero hindi niya maikubli ang pamumula ng mata. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa lungkot. Hindi niya inasam na maging bida sa buhay ng lalaking hindi man lang niya kinilala. Pero ngayong hawak niya ang katotohanan, parang hindi na siya pwedeng tumahimik. Gusto mo bang sumama ako? Tanong niya, halos pabulong. Hindi para manggulo, kundi para sabihin sa kanya ang totoo, na anak din niya ako. Na ikaw at ako, hindi lang basta magkaibigan. Tumango si Luis, maigpit ang pagkakahawak sa papel na galing sa DNA clinic. Hindi ito para sa kanila, hindi para sa kumpanya, para to sa atin. Dapat tayong magsalita, kahit masaktan pa sila. Ayokong mabuhay sa ilalim ng mga kasinungalingan habang tayo paulit-ulit na pinipilit maging buo ang sarili. Maya-maya lang, magkasama na silang sumakay ng taxi papuntang simbahan sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Taguig. Sa kahabaan ng biyahe, walang imikan. Nakatingin si Mira sa bintana, minememorya ang bawat tanawin, pinipilit niyang maging matapang kahit hindi niya alam kung anong klase ng gulo ang posibleng kaharapin nila. Pagdating nila sa simbahan, ila bumungat sa kanila ang isang mundo na hindi sa kanila. May mga sasakyang mamahalin, mga bisitang nakasuot ng designer barong at long gowns, mga media personnel na nag-aabang sa labas. Sa loob, makikita ang engrandeng bulaklak sa altar. Nakatayo ang groom, si Leonardo Villar, at sa tabi ng aisle naglalakad ang bride na mistulang artista sa ganda at ayos. Ngunit hindi iyon ang tinititigan ni Mira. Nakatingin siya kay Leonardo, sa lalaking nagsimula sa lahat ng ito. Sa lalaking hindi niya nakilala, pero siya palang dahilan ng lahat ng sakit, pangarap, at tanong sa puso niya. Humigpit ang hawak niya sa envelope na may lamang resulta ng DNA test. Pati ang kopya ng birth certificate. Handa ka na? Tanong ni Luis. Tumango si Mira bagamat nanginginig ang tuhod. Habang lumalakad ang bride papalapit sa altar, humakbang si Mira papasok sa simbahan. Hindi na niya iniisip ang mga mata ng tao, ang mga flash ng kamera o ang mga bulungan. Isa lang ang layunin niya, ang magsalita. Pagdating sa gitna ng simbahan, sumigaw siya, "Daddy!" Lumingon ang lahat. Naputol ang musika, napahinto ang bride sa paglalakad. At si Leonardo biglang natulala. Hindi niya agad nakilala si Mira, pero ang tawag, "Daddy," tila isang salitang matagal nang hindi niya narinig mula sa batang matagal na niyang kinalimutan. Muling nagsalita si Mira, mas malakas ngayon. "Daddy, siya po ang kapatid ko, si Luis." Napalingon ang mga tao kay Luis, na ngayon ay nakatayo na rin sa gitna ng simbahan. Hawak niya ang DNA result. Pinakita ito sa lahat. Hindi ito eksena, hindi ito biro. Isa lang ang katotohanan. Magkapatid kami at si Mira, anak mo siya. Namutla si Leonardo. Bumitiw sa pagkakahawak sa bouquet ng bride. Umandar ang mga kamera. Nag-umpisang magsulat ang mga reporter. Ngunit wala sa mga iyon ang iniintindi ni Mira. Tinititigan lang niya ang ama. Humakbang siya palapit. "Hindi ko sinadya. Hindi ko intensyong sirain ang araw mo. Pero kailangan kong malaman kung alam mo ba. Kung ginusto mong talikuran kami. Ako, ang nanay ko." Napayuko si Leonardo. Tila tinamaan ng kidlat. Lumuhod siya, hindi para sa bride, kundi sa harap ng anak. Doon mismo sa gitna ng altar. Walang pakialam sa kamera, sa bisita o sa dangal. "Mira," mahina niyang sambit. "Patawad. Patawad kung pinili kong kalimutan. Akala ko noon, wala na. Akala ko hindi ko na kailangan balikan ang nakaraan. Pero ngayon hindi ko alam kung paano haharap sa'yo. Kung paano kita yayakapin bilang ama. Kung paano ako magsisimula." Tahimik si Mira. Lumuha siya, pero walang galit sa kanyang mupa. "Wala akong hinahanap kundi ang katotohanan. At ngayon, alam ko na."
Ang bride ay lumapit kay Leonardo at marahang humawak sa balikat nito. Leonardo, bulong niya, "This is your past, and clearly your blood." Tumango si Leonardo. Tumayo siya, pinuntahan si Mira, at sa unang pagkakataon, niyakap niya ang anak. Tahimik ang buong simbahan, walang nagsalita, walang kumibo. Ngunit sa puso ni Mira, may umalingaw-ngaw na pag-iyak. Hindi niya inakalang, aabot sa ganito ang lahat. Ngunit kung may natutunan siya, ito ay ito. Ang katotohanan, kahit masakit, ay kailanmay hindi dapat ikahiya. Dahil minsan, ang pinakamatinding sakit ang siyang magbibigay linaw sa kung sino ka talaga. Hindi pa man natatapos ang biglaang pagsabog ng katotohanan sa loob ng simbahan, ay bumalot na ang mabigat na katahimikan sa buong paligid. Ang dating maririkit na palamuti sa paligid ng altar ay tila nawala sa paningin ni Leonardo. Habang ang mga paningin ng lahat, pamilya, negosyante, media at mga bisitang hindi niya kilala ay nakatutok sa kanya. Hinihintay ang magiging susunod na galaw ng isang lalaking ngayon lang muling naging ama. Nakatayo siya sa gitna ng aisle, hawak pa rin ang kamay ni Mira, habang si Luis ay nakatayo sa likuran, halatang nagpupuyos sa galit, ngunit pinipiling manatiling kalmado para sa kapatid. Tahimik na umusok pabalik ang bride, halatang nabigla at hindi alam kung paano haharap sa eksenang biglang naging eskandalo ng buong alta sosyedad. Doña Felisa, ang ina ni Leonardo, ay nakaupo sa unang hanay. Noon pa man ay nakabantay na ang matanda sa bawat kilos ng anak. Nang marinig ang pangalan ni Cora mula sa labi ni Mira, biglang nagiba ang mukha nito. Tila tinamaan ng pangyayaring ilang dekada na niyang ibinaon sa limot. "Hindi!" sigaw ni Doña Felisa. Tumayo siya at tinuro si Mira. "Hindi ako papayag. Imposibleng anak mo yan, Leonardo. Hindi mo siya kilala." Ngunit sa halip na sagutin ng puot ang kanyang ina, tumalikod si Leonardo at hinarap ito. "Ma, tigilan niyo na po. Matagal na akong nanahimik. Matagal ko na rin po kayong sinunod. Pero hindi ko na kaya. Ang batang ito, anak ko siya. Si Cora, minahal ko siya noon. Kayo ang pumilot na tapusin ang lahat. Kayo ang nagbantang ipapahiya ako sa board. Tatanggalin na po sa kumpanya. Aalisin ang tiwala ng mga investor." Natigilan si Doña Felisa. "Leonardo, huwag niyo akong pigilan, ma. Ilang taon na akong tahimik. Ilang taon kong pinilit maging perpekto sa mata ng mundo habang kinikimkim ko ang kasalanan ito. Pinalayas niyo si Cora, pinaalis niyo siya sa kumpanya, pinatahimik niyo siya na parang wala siyang halaga. Pamilya ang sinira ninyo." Tuluyang napaupo si Doña Felisa at sa bigat ng emosyon, hinimatay ito sa mismong pew kung saan siya nakaupo. Nagkagulo ang mga tao. Tumawag agad ng ambulansya at habang nilalapitan ng mga nurse ang matanda, lalong uminit ang tensyon sa loob ng simbahan. "Hindi ko intensyon to," bulong ni Mira kay Leonardo. "Ayokong masira ang araw nyo, pero kailangan ko ping malaman kung bakit nyo kami iniwan." Lumapit si Leonardo sa kanya, mata sa mata. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno na lamang ng pighati at pagsisisi. "Hindi kita kailanmang gustong talikuran, Mira. Ang totoo noong mga panahon na laman ko na buntis si Cora, handa akong panagutan. Ngunit sinadya akong papuntahin ni Mama sa Europe. Business trip daw, emergency meeting. Pagbalik ko, wala na siya. Niresign siya. Binura ang pangalan niya sa system. Tinanggal sa HR records. Hindi ko na siya nahanap." "Hindi niyo ba kami hinanap?" Halos pabulong ang tanong ni Mira, naninginig ang tinig. "Hinintay ko siyang bumalik," sagot ni Leonardo. Pero habang tumatagal ang panahon, pinilit kong maniwala na baka totoo ang sinabi ni Mama. Na baka hindi nga ako ang ama. Na baka ginamit lang ako. Kaya pinili kong manahimik. Pero totoo ako, Papa, sabi ni Mira. At totoo rin ang sakit na dinanas ng mama ko. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang humarap sa kahihiyan habang kayo po'y tumanggap ng awards at honoris causa. Lumuha ulit si Leonardo. "Patawarin mo ako, anak. Wala akong maibibigay na palusot kundi ang aking pagkukulang. Pero ngayon, habang may pagkakataon pa, nais kong buuin ang anumang natira sa ating ugnayan." Sa likod ng altar, lumapit ang bride. Tahimik na pinagmamasdan ang tagpong naganap. Hindi niya alam
kung siya ba'y mananatili o kung siya na ang susunod na aalis. Hawak niya ang bouquet ng bulaklak na kanina lang ay puno ng pangarap. Ngayon ay tila isang kasangkapan ng kahihiyan. Leonardo, mahinahong sabi ng bride, mahal kita. Pero kung ito ang katotohanan, hindi kita pipigilan. Dahil kung tunay nga siyang anak mo, dapat mo siyang yakapin. Kung hindi, paano mo ako mayayakap ng buo? Tila isang suntok ang salitang iyon kay Leonardo. Ngunit imbes na mapahiya, humakbang siya papalapit sa anak. Sa kanya tuluyang niyakap si Mira. Mahigpit, buo at walang halong duda. Anak kita. Ngayon alam na ng lahat at wala akong pakialam sa sasabihin nila. Umalis ang bride nang walang pasabi. Ang kasal ay hindi na itinuloy. Ang bisita'y nag-alisan isa-isa. Ang mga media ay lumabas na ng simbahan para isulat ang kwentong di nila inakalang masasaksihan nila. Ngunit si Mira, si Luis at si Leonardo ay naiwan sa gitna ng altar. 3 taong minsang pinaghiwalay ng kahapon. Ngayon ay unti-unting binubuo ng katotohanan. Sa loob ng ilang saglit, isang batang babae ang nakatayo sa harap ng ama, habang ang kanyang kapatid ay nakasandig sa kanyang likuran. Wala nang matitira sa araw na iyon, kundi ang alaala ng katotohanang hindi na nila kailangang itago pa. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman ni Mira ang init ng isang yakap na hindi lang galing sa laman, kundi galing sa dugo. Isang yakap na matagal niyang inasam, ngunit ngayon lang niya natanggap. Isang yakap na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Makalipas ang 1 linggo matapos ang eskandalong kasal sa simbahan, tila huminto ang oras sa bahay na tinitirhan nina Mira at Cora. Bagamat payata ang paligid, ang puso ni Mira ay puno ng pagkalito. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng mga pangyayaring sunod-sunod na bumaliktad sa kanyang mundo. Sa loob ng ilang araw lang, nagbago ang lahat. Ang iniisip niyang katahimikan ng kanilang buhay ay napalitan ng isang katotohanang matagal nang nakabaon. At ngayon ay isang buong bagong yugto na ang kailangan yakapin. Hindi niya agad sinabi kay Cora ang lahat. Alam niyang hindi pa handa ang ina, lalo pat nagpapagaling ito sa bahay matapos ang ilang araw na pamamahinga sa ospital dulot ng panibagong dialysis session. Ngunit napansin na rin ng ina ang pagbabagong hindi na niya kayang ikubli. Anak, tanong ni Cora habang tinatapos ang sopa sa mangkok. May nangyayari ba na hindi mo sinasabi sa akin? Nagpigil si Mira ng luha, ngunit hindi niya na rin napigilan. Lumapit siya sa kanyang ina. Humawak sa kamay nito at sa kamarahang nagsalita. Ma, nakita ko na po si Papa. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inisa-isa niya ang lahat. Ang litrato, ang mga liham, ang resulta ng DNA test, ang gala event. Ang kasalan, ang eksena sa simbahan at ang yakap na sa unang pagkakataon ay binigay sa kanya ng lalaking. Matagal nang bahagi ng mga tanong sa kanyang isipan. Tahimik lang si Cora habang nakikinig. Hindi umiiyak, hindi kumikibo, parang binabalikan ang lahat ng alaala na minsan niyang sinarado. Alam kong mali na hindi ko siya hinanap noon, anak. Mahina nitong sambit. Pero ginawa ko lang ang akala kong tama. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa mundong ayaw sa akin. Pinili kong maging tahimik. Pinili kong palayain siya para hindi na tayo balikan ng sakit. Niyakap siya ni Mira, mahigpit, walang tanong, walang galit. Ma, salamat kasi kahit iniwan ka niya, hindi mo ako iniwan. Hindi mo kami ginawang galit sa mundo. Hindi mo pinatigas ang puso ko. Makalipas ang 2 araw, dumating si Leonardo sa mismong tinutuluyan nila. Hindi siya dumating na may escort o driver. Nakasimpleng polo lang ito at maong. Hawak ang isang brown envelope at isang supot ng mga prutas. Muntik nang hindi siya makilala ni Cora nang pagbuksan siya ng pinto. At isang mahaba, mabigat na katahimikan ang lumambong sa pagitan nilang dalawa. Cora, mahinang bati ni Leonardo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero hayaan mong humingi ako ng tawad. Sa lahat ng taon na hindi ako lumaban, sa lahat ng pagkakataong pinili kong manahimik, sa lahat ng sakit na ikaw lang ang nagdala. Umupo si Cora sa gilid ng mesa, habang si Leonardo ay marahang naupo sa kabilang silya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Leo, sagot ng babae. Ang buhay may sariling paraan ng pagbibigay ng leksyon at natuto na ako.
Pero kung nandito ka para kay Mira, huwag mo siyang saktan. Tumingin si Leonardo kay Mira na ngayon ay tahimik lang sa isang sulok ng sala, hawak ang tasa ng tsa. Gusto kong bumawi. Hindi ko alam kung paano, pero gusto kong subukan. Magkaiba tayo ng pinanggalingan, pero sana pwede tayong magkaroon ng pagkakataon na magsimula. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang naging pagbabago sa buhay ni Mira. Si Leonardo ay nagsimulang dumalaw tuwing hapon, nagdadala ng pagkain, nagkukwento tungkol sa mga panahong lumipas, at unti-unting binubuo ang tulay na matagal nang sira. Si Luis, sa kabila ng pagkalito sa mga nangyari, ay nanatiling matatag, naging mas malapit pa kay Mira bilang tunay na kapatid. Isang Sabado ng umaga, inaya sila ni Leonardo sa isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Hindi ito mansyon, anya habang iniabot ang susi kay Mira. Pero sana ay makita mo itong tahanan na pwede mong tawaging sayo. Para sayo at sa mama mo. Napatingin si Mira sa ina niya. Hindi niya akalain na sa buong buhay niya ay makakapasok siya sa isang bahay na ganito. May sariling hardin, maliit pero maaliwalas. May kusinang buo at kwarto para sa kanyang ina na may aircon. Hindi siya makapagsalita. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa lahat ng to, sabi niya habang umiikot sa bahay. Anak, sabi ni Cora habang hinahaplos ang buhok niya, karapat-dapat ka. Hindi dahil anak ka ng mayaman, kundi dahil kahit kailan, hindi ka naging masama. Kahit sinaktan ka ng mundo, hindi mo ginantihan ng galit. Doon niya naisip na ang pinakamalaking kayamanan ng tao ay hindi ang yaman na kayang ipamana, kundi ang karakter na naipapamana sa anak. At si Cora, kahit pa hindi nakatapos ng kolehiyo, ay naipamana sa kanya ang pinakamatibay na pundasyon, kabutihang loob. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Mira sa eskwela. Si Leonardo mismo ang naglakad ng kanyang re-enrollment at binayaran ng buong tuition. Binilhan siya ng bagong uniforme, bagong sapatos at bagong laptop. Pero hindi iyon ang pinakahalaga sa kanya. Ang mas mahalaga ay sa wakas, papasok siya sa eskwelahan bilang buo. Buo bilang anak, buo bilang estudyante, buo bilang sarili. At habang nilalakad nila ni Luis ang hallway ng school sa unang araw ng pasukan, magkasabay na tahimik, tumingin si Luis sa kanya. Mira, simula ngayon, hindi ka na mag-isa. At kahit anong mangyari, andito ako, kuya mo ako, at proud ako. Ngumiti si Mira. Hindi na niya kailangan ng maraming salita. Hindi na niya kailangan ng maraming paliwanag. Dahil minsan, sapat nang maramdaman mo may mga taong pipiliin kang yakapin kahit pa ang buo mong pagkatao ay bunga ng isang nakaraan na sinikap itago ng mundo. Muling binalikan ni Mira ang kanyang eskwela na may panibagong pag-asa sa puso at may bagong buhay na sa unay tila hindi niya pa rin kayang yakapin ng buo. Ibang-iba na ang takbo ng lahat. May sarili na silang bahay, may mas ligtas na higaan ang kanyang ina, may allowance siya bawat linggo, at may regular na suporta mula sa mismong ama na dating isang pangalan lang sa lumang litrato. Ngunit kahit puno ng bagong biyaya ang paligid, alam niyang hindi ibig sabihin ito ay wala ng pagsubok. Sa unang linggo ng kanyang pagbabalik sa St. Francis Academy, agad siyang napansin ng mga estudyanteng dati ay hindi man lang siya pinapansin. Noon palagi siyang nasa likod ng klase, tahimik at halos hindi pinapansin ng mga mayayaman niyang kaklase. Pero ngayon, may bagong bisig ng pagkilala. Anak daw siya ng CEO. May mga kumakalat na balita tungkol sa nangyari sa simbahan at hindi lahat ay positibo. Nakita ko siya sa TV, buling ng isa sa mga estudyanteng babae. Yung umeksena sa kasal, anak daw siya ng Villar. Ewan ko kung totoo yun, baka drama lang nila para sa kayamanan. Pero kung totoo man, ang kapal din, no? Ang lakas ng loob sumugod sa altar. Naririnig ni Mira ang lahat. Kahit paanong iwas, hindi maiiwasan ang mga matang mapanuri, ang mga bibig na walang preno at ang mga pusong sanay sa paghuhusga. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya yung Mira na tahimik lang at lumulunok ng lahat ng panglalait. Hindi rin siya naging palaban, pero natuto na siyang hindi yumuko. Isang araw, habang naglalakad sa hallway, nilapitan siya ni Cassandra.
Ang dating class president na minsan naging pinaka-vocal sa pagmamaliit sa kanya. "Oy Mira!" Bati nito. May pilit na ngiti. "Balita ko, ikaw na daw ang bagong prinsesa ng St. Francis, no?" Tahimik lang si Mira, ngunit tumitig siya sa mata ng kausap. "Kung prinsesa man ako, hindi yon dahil sa apelyido ko. Kasi kahit wala ako noon, tao pa rin ako. At kung hindi mo ko kilala noon, hindi kita mapipilitin. Pero sana, ngayon, kilalanin mo na lang ako bilang ako." Natahimik si Cassandra. Hindi siya sanay na sumasagot si Mira ng diretsyo. Lalong hindi siya sanay na ang dating probinsyanang walang pambili ng lunch ay ngayon ay may tinig na kayang tumayo sa sarili nitong mga paa. Sa kabila ng pangungutya ng ilan, nariyan pa rin si Luis. Mas naging aktibo siya sa pagiging protective kuya, laging present tuwing kailangan ni Mira ng kasama o kakampi sa group works. Tuwing kailangan ng tagapagtanggol sa mga pasimpleng insulto at tuwing kailangan ng tahimik na balikat kung kailan hindi na kinakaya ang bigat ng paligid. Ngunit hindi lang si Mira ang may pinagdadaanan. Si Luis mismo ay nafararanas din ng panibagong yugto ng buhay na puno ng pagbabago. Pagkatapos ng nangyari sa kasal, unti-unting lumayo sa kanya si Doña Felisa. Pinutol ang allowance, sinabihang hindi muna pwedeng bumalik sa mansion at tinanggal sa board ng junior business scholars na hawak ng kanyang lola. "Hindi ko akalaing pati ako mawawala sa kanya," kwento ni Luis isang gabi habang nakaupo sila ni Mira sa bakuran ng bagong bahay. "Luis?" Mahina ang boses ni Mira. "Ayokong maging dahilan ng lahat ng to." "Hindi ikaw ang dahilan, Mira," sagot ni Luis. Diretso at buo ang loob. "Matagal nang bulok ang sistemang iyon. Matagal ko nang alam na kapag dumating ang araw na mamili ako, kailangan kong piliin kung sino talaga ako. At ikaw ang nagpapaalala sa akin kung sino ako." Walang masabi si Mira, kundi isang mahigpit na yakap. Wala silang luho sa bagong bahay, pero sa mga gabing gaya nito, sapat na ang presensya ng isa't isa upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Samantala, si Leonardo naman ay tahimik na ginagampanan ang bagong papel sa buhay ni Mira. Hindi ito madalas magpakitang gilas o magmalaki. Ang ginagawa lang niya ay siguraduhing may sapat na gamot si Cora, may stable na budget para sa maintenance check-up, at may regular na pagdalaw para sa kahit simpleng pananghalian kasama ang mag-ina. May mga pagkakataong tinatanong ni Mira sa sarili kung kaya pa niyang tawaging itong papa nang may buo at walang pag-aalinlangan. Ngunit unti-unti, sa mga simpleng pagkilos nito, sa mga tingin na puno ng pangunawa, at sa mga pagkakataong nariyan ito sa mga mahahalagang sandali, unti-unting lumalambot ang mga pader ng kanyang puso. Isang hapon, habang sabay silang nanonood ng balita, biglang nagsalita si Leonardo. "Mira, iniwan ko ang ilang board meetings para lang makasama kayo ngayon. Hindi ko man nabawi ang mga taon, pero gusto kong simulan ang panibagong dekada kasama kayo. Hindi mo kailangang magmadali, Papa," tugon ni Mira. "Hindi kita minamadali maging tatay, pero salamat kasi sinusubukan mong maging ama." Sa panahong iyon, higit pa sa tagumpay at titulo ang nadarama ni Leonardo. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang isang koneksyong hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang ipaliwanag ng corporate agenda, at hindi nasusukat sa business shares. Isa siyang ama, at sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang tanggapin at mahalin ang dalawang batang dati iniisip niyang hadlang. Pero ngayon ay nagsisilbing dahilan kung bakit muli niyang pinipiling mabuhay ng buo. Habang dumaraan ang mga buwan, dumalo sa kauna-unahang pagkakataon si Mira sa isang formal awarding ceremony ng eskwelahan. Tumanggap siya ng Academic Excellence Award at sa harap ng lahat, isinama niyang umakyat sa entablado si Cora at si Luis. "Hindi po ako magiging ganito kung hindi dahil sa 2 taong ito," anya sa mikropono. Isa ang nagpalaki sa akin ng may dangal at ang isa ang nagpatuloy sa pagtanggap sa akin kahit sa panahong gumuho ang lahat ng nakasanayan. Maraming salamat po. At sa huling hakbang pababa ng entablado, nakita niya si Leonardo sa gilid ng upuan. Palakpak ang mga kamay pero mas kapansin-pansin ang luha sa kanyang mga mata. Sapagkat sa gabing iyon, sa gitna ng kinangmang stage, nakita niyang ang anak na minsan ay hindi niya inangkin, ay siya palang nagsisilbing liwanag sa bagong landas na ngayon ay tinatahak nilang magkasama.
3 taon ang mabilis na lumipas mula nang mabunyag ang lahat sa altar ng simbahan. Maraming bagay ang nagbago. Maraming sugat ang dahan-dahang gumaling. At ang mga tanong na dati bumabagabag sa puso ni Mira ay unti-unti nang napalitan ng kapayapaan at kasiguruhan. Mula sa pagiging isang simpleng anak ng mananahi, isa na siyang ganap na babae, buo, marunong at matatag. Nasa harap siya ngayon ng entablado ng St. Francis Academy, suot ang toga at hawak ang papel na simbolo ng kanyang pagtatapos. Ang araw na ito, ang araw ng kanyang graduation bilang valedictorian, ay tila hindi niya kailanman inakala na mararating niya. Ngunit heto siya, nakatayo sa gitna ng liwanag, habang sa likod ng entablado ay nakaupo ang mga taong minsan ay naghiwa-hiwalay ng daan, pero ngayoy pinagbuklod ng kapalaran. Sa unang hanay ng audience, nakaupo si Cora. Malusog na ulit ang tatawan, nakangiti habang nakasandal sa wheelchair, hawak ang kamay ni Leonardo na ngayon ay tahimik lang na pinagmamasdan ang anak. Sa tabi nila, si Luis, mas matangkad na ngayon, nakasuot ng polo at may dalang buke ng bulaklak. Hindi ito para sa romantic gesture, kundi para sa isang kapatid na sa tagal ng panahon ay hindi niya alam na kakambal pala ng puso't damdamin niya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Mira habang hawak ang mikropono. Ako po si Mira Ramos Villar at buong puso akong nagpapakumbaba sa harap ninyo ngayon bilang bunga ng isang mahabang paglalakbay. Tumigil siya saglit, lumunok at saka tumingin sa mga mata ng kanyang ina. Maraming taon po ang lumipas na ang alam ko lang ay ako'y anak ng isang ina na tila kailanman ay hindi pinayagang mapagod. Isang nanay na habang ako'y natutulog ay nagbibilang ng bariyang pambili ng bigas. Isang nanay na habang ako'y nasa klase ay nagtatago ng sakit sa katawan para lamang maipagpatuloy ang paghahanap buhay. Lumuha si Cora. Hawak-hawak na ngayon ni Leonardo ang braso nito. Ngunit hindi ko alam habang ang ina ko'y humaharap sa hirap ng mundo. May isa palang taong malayo. May sarili ring laban. Ang ama ko, na akala ko'y bahagi lamang ng tanong, ay narito ngayon nakatingin sa akin at pinapatunayan na hindi pa huli ang lahat para bumawi. Bumaling si Mira kay Leonardo at sa unang pagkakataon, tumawag siya sa mikropono gamit ang salitang minsan ay kay hirap banggitin. Apa, salamat. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil pinili mong harapin ang mga pagkukulang mo. Maraming ama ang hindi handang tanggapin ang bunga ng nakaraan. Pero ikaw, pinili mong yakapin ako. At sa yakap na yon, gumaling ang mga sugat na akala ko'y mananatiling bukas habang buhay. Tumunog ang palakpakan sa buong gymnasium. Ilan ay umiiyak. Ilan ay ngumiting puno ng pagkamangha. Wala sa kanilang hindi nakaramdam ng bigat at ginhawa ng katotohanang kanilang nasaksihan. Ngunit higit sa lahat, pagpapatuloy ni Mira, ang gusto kong ipagpasalamat ay sa isang katotohanang kailanman ay hindi ko tinakasan. Maraming beses akong pinayuko ng kahirapan, pinatahimik ng panghuhusga at pinagdudahan ng mundo. Ngunit kahit kailan, hindi ako bumitaw sa sarili kong paniniwala. At ngayon, nais ko pong sabihin, ako po'y hindi bunga ng kasalanan. Isa po akong anak ng pagkakataon. At ngayon, bilang pagtatapos ng aking pagbati, hayaan ninyong ihandog ko ang karangalang ito sa babaeng kailanman ay hindi sumuko. Lumapit si Mira sa gilid ng entablado, binaba ang mikropono, at ibinigay ang medalya kay Cora na ngayon ay halos hindi na makapagsalita sa pag-iyak. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Leonardo kay Mira. May regalo ako sa iyo, aniya. Sabay abot ng isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Mira, isa itong susi ng opisina sa bagong binuong proyekto ng Villar Group. Gusto kong ikaw ang mamuno sa Villar Youth Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga batang kagaya mo, walang kakilala, walang pangalan, pero may pangarap. Napatulala si Mira, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa pagbitiwala. Sigurado ka, Papa? Hindi lang sigurado, sagot nito. Sigurado akong ikaw ang tamang magsimula ng pagbabago. Sa unang buwan ng kanyang panunungkulan bilang head ng foundation, si Mira ay nagsimula sa maliit, pagpapatayo ng mga mobile library sa Tarlac.
scholarship programs para sa mga batang kalye, at training workshops para sa mga ina na nais matutong magtahi at magnegosyo. Isa ito sa mga pangarap na minsan lang niyang nailagay sa notebook na niluma ng panahon. Ngayon, tinutupad niya ito. Bit-bit ang pangalan, hindi para ipagyabang, kundi para gamitin bilang tulay ng iba. Habang sinusulat niya ang kanyang karanasan sa isang simpleng journal na binigyan niya ng pamagat na "Anak ako ng pagkakataon," hindi niya akalaing isang publication company ang interesado nitong ipalathala. At matapos ang ilang edits at mahabang prosesong legal, ang aklat ni Mira ay naipublish at naging isang bestseller. Hindi lang sa mga bookstore, kundi sa mga library ng mahigit 300 public high schools sa buong bansa. Sa huling pahina ng kanyang libro, isang dedikasyon ang nakalagay para sa mga batang hindi pinili ng kapalaran pero pinili ng Diyos. Para sa mga ina na mas piniling maging tahimik kaysa humingi ng tulong. Para sa mga ama na sa huli ay natutong humingi ng tawad. At para sa sarili ko na kailanman ay hindi bumitaw sa paniniwalang kahit ako'y galing sa putik, pwede rin akong mamulaklak. At sa isang huling gabi ng pagtatapos, magkasamang naglakad sina Mira, Luis, Cora at Leonardo sa ilalim ng ilaw ng lansangan. Walang media. Walang kamera. Wala silang bitbit na tropeo. Ngunit ramdam ng bawat isa na sa wakas buo na ang isang pamilyang minsang pinaghiwa-hiwalay ng tahimik na sugat ng nakaraan. Hindi perpekto ngunit totoo. Hindi karaniwan, pero buo. At doon, sa gitna ng simpleng gabing iyon, sa bawat hakbang na sabay-sabay nilang tinatahak, alam nilang natagpuan na nila ang tahanang matagal nilang hinanap sa puso ng isa't isa.